Magandang araw mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia para tunghayan ang isasagawang ASEAN Summit simula bukas na dadaluhan ng iba't ibang mga heads of state ng ASEAN countries at ng kanilang mga partner countries. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng venue dito sa Kuala Lumpur kung saan bibisita yung iba't ibang mga heads of state. Dito pa lang sa hallway ng Media Center, makikita natin yung iba't ibang mga flag ng iba't ibang bansa na partner ng ASEAN. Kabilang sila doon sa mga makakausap ng 10 miyembro ng ASEAN countries. Sinabi na ng Department of Foreign Affairs na isa sa inaasahan nila na makaka-bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang head of state ng Kuwait. Bukod dyan ay makakausap din niya ang leaders ng Laos at ng Vietnam. Pasok tayo kung saan inaasahan na pupunta yung mga leaders ng ASEAN, pero mahigpit yung security na dito. Meron pang accreditation bago ka makapasok. Welcome. Ayun, no? Kita yung accreditation. Tapos dire-diretso dito, posibleng ito o dito sa area na to dumaan yung mga leaders bukas. Bukas kasi isasagawa yung opening ceremony. So makikita natin na nakalatag na rin yung mga red carpet. Ito, inihanda para dun sa mga photo opportunities kasama yung ASEAN leaders at yung mga leaders ng Middle East. Dito manggagaling yung mga heads of state para doon sa traditional na handshake. Sasalubungin sila dito ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. So, makikita natin na logical itong pinili nila na venue dahil dito lang sa likod, kitang-kita rin yung isa sa mga pinakakilalang landmark dito sa Malaysia, ang Petronas Tower. Pero, meron din silang ipin-repair na contingency measure just in case na hindi maging maganda ang panahon. Bukas sa pagsasimula ng ASEAN Summit, naghanda na sila dito ng red carpet. At just in case na umulan, dyan nila gagawin ang traditional handshake kasama ang Malaysian Prime Minister. At kasama nga dun sa mga inaantabayan na natin na posibleng mapag-usapan dito sa ASEAN, yung usapin tungkol sa sovereign rights ng Pilipinas, of course, issue ng West Philippine Sea, and hihintayin din natin kung magkakaroon ba sila ng isang buong at mas solido na pahayag tungkol doon sa i-impose na US tariff. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ako po si Maricel Halili para sa Frontline ngayon.